Magandang gabing muli sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadakong muli sa pag-aaral na ating pinasimulan sa Ebanghelyo ni Juan. Muli ay mag-aaral tayo. Kung bukas na po ang inyong mga Biblia, buksan niyo ang inyong mga Biblia sa John chapter 2. Kung mula po ang pag-aaralan po natin ngayon ay pagmula sa verse 13 hanggang verse 25. Pero ang babasahin lang po natin ay yung pinakang conclusion, magmula po sa verse 23 hanggang verse 25. Saka po natin muling ibabalik sa verse 13 hanggang sa matapos natin sa verse 25. Babasahin ko po John chapter 2 verse 23 up to verse 25. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Verse 24, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Verse 25, hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, kami po ay dumudulog sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa patnubay ng Espiritu Santo mo. Dalangin po namin na patnubayan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral at pangangaral namin ng iyong salita. Buksan mo po ang puso at isipan ng mga taong makikinig at magligtas ka po sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo mo. Makita namin ang aming kalalagayan bilang makasalanan sa iyong harapan. At nawa ang pangalan mo lamang ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Bigyan mo po ako ng malakas na boses, malakas na pangangatawan para magawa ko to ng buong husay para sa ikapupuri mo. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa unang kabanata ng Juan, nakita natin na naligtas ang unang 5 alagad na sina Juan, Andres, Pedro, Philip at Nathaniel nang makatagpo nila si Kristo at maranasan nila ang kapanganakang maguli sa Espiritu. Sinasabi ng John chapter 1 verse 13, nang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi ipinanganak ayon sa desisyon o kalooban lang ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid ang Diyos ang unang kumilos sa kanila. Ipinanganak sila ng Diyos, dagli ang binago ng Diyos ang kanilang mga. Makita nila ang kanilang kaawa-awang kalalagayan bilang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas upang naisin nilang sumunod sa Panginoon at upang magkaroon sila ng kakayahang manampalataya. Itinuturo ng Biblia na ang kakayahang manampalataya at magsisi ay kaloob ng Diyos. At dahil kaloob ito ng Diyos, ang pananampalataya at pagsisisi ay hindi hanggang simula lang para sa isang tunay na mananampalataya, kundi ito ay nagpapatuloy. Ang pagpapatuloy sa pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan ay katibayan ng isang tao ay tunay na naligtas at may tunay na pananampalataya. Nakasisiguro ka ba na ang pananampalatayang mayroon ka ay tama at nakapagliligtas? Paano mo malalaman kung ang pananampalatayang mayroon ka ay tama at nakapagliligtas? Paano ba nanampalataya ang mga unang alagad ng pananampalatayang tama, totoo, at nakapagliligtas? Pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang How the First Disciples Believed. How the first disciples believed. Paanong nanampalataya ang mga unang alagad? Para malaman natin ang konteksto ng ating pag-aaralan, basahin muna natin ang John chapter 2 verse 13. Sabi rito, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Ang Pasko o Passover ay ipinagdiriwang nila taon-taon bilang pag-alaala sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa bawat panganay ng bawat pamilyang Israelita
noong sila ay nasa Ehipto, kung saan ang mamumuksang anghel ng kamatayan na pumatay sa lahat ng panganay ng Ehipto ay lumagpas o nag-pass over sa bawat bahay ng mga Israelita na may dugo ng kordero na nakapahid sa hamba ng pintuan. Kung kaya ginagawa nila itong selebrasyon kada taon, at sa talatang ating binasa, pumunta si Jesus sa pagdiriwang ng Paskwa sa Jerusalem, kasama ang kanyang mga alagad. Sabi sa verse 14, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Verse 16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Bakit ba may mga nagtitinda ng tupa, baka at kalapati? Bakit ba may money changer o nagpapalit ng salapi sa loob ng bakura ng templo sa araw ng Passover feast? Actually, hindi naman masama ang business na ito dahil talaga namang kailangan. Bakit? Una, hindi praktikal na ang mga galing sa malalayong probinsya na dadalo sa Pasko ay magdala pa ng hayop mula sa kanilang malayong pinanggalingan para ialay sa templo. Napakalaking abala nito sa kanilang paglalakbay. Kaya bumibili na lamang sila ng hayop na iaalay sa mas malapit sa templo. Kalawa, ganun din ang mga money changers. Ang mga galing sa ibang bayan na may ibang currency, kung saan nakaukit ang larawan ng Diyos-Diyosan ng mga bansang kanilang pinanggalingan, kailangan pa nilang ipalit ang mga pera nilang ito upang maging katanggap-tanggap ang mga ito sa kanilang pag-aalay at makabili sila ng kanilang iaalay. Kaya lang ang mali dito, na siyang ikinagalit ni Jesus, dapat ang mga paninda at business na ito ay hindi sa loob ng bakura ng templo nagaganap, kundi dapat ay sa mas malayong lugar na hindi makakagulo sa mga nananalangin at sumasamba sa templo. Dramatic ang eksenang ito dahil kadalasan ang larawan ni Jesus na palaging ipinapakita ng Biblia ay ang kanyang pagiging maawain at pagiging maamo. Subalit sa pangyayaring ito, kung saan ang templo ng Diyos na dapat sana ay tahimik na lugar ng panalanginan at pagsamba ay nagmistulang kasing gulo at kasing ingay ng palengke. Kung kaya dahil sa kawalan nila ng paggalang at pagpapahalaga sa templo ng Diyos, nagawang magalit ni Jesus. Kumuha siya ng lubid at iwinasiwas niya ito upang itaboy ang mga baka, tupa at kalapati. Maging ang mga nagtitinda nito, sinabog niya ang mga salapi at itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi. Ang tanong, nagkasala ba si Jesus nang siya ay magalit? Alam nyo, hindi. Dahil sinabi na ng Biblia na hindi nagkasala si Jesus kahit minsan. Bakit? Hindi ba kasalanan ng nagalit siya? Una, sinasabi din ng Biblia sa Efeso chapter 4 verse 26 na maaari tayong magalit pero dapat ay huwag tayong magkakasala. Nagawang magalit ni Jesus nang hindi nakakapanakit ang tao at hayop, kundi itinaboy niya ang mga ito at hindi siya nagmura o nagsalita ng mali. Banal na pagkagalit ang tawag dito ng Biblia. Bakit? Dahil wala itong kalakip na kasalanan at ito ay pagkagalit niya hindi sa gumagawa ng tama, kundi sa mga lumalapastangan sa templo na siyang tahanan ng kanyang ama. Kung paanong nagagalit tayo kung ang mga anak natin ay nahahatak ng masama o ang bahay natin ay dinudumihan ng iba, gayon din naman nagalit si Kristo nang lapastanganin nila at hindi igalang ang tahanan ng Diyos.
Ano ang naging reaksyon o tugon ng mga alagad sa eksenang ito? Basahin natin sa verse 17. Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinasabi ng kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ganito ang nakasulat sa Awit chapter 69 verse 9. Ikinahiya ba ng mga alagad ang ikinilos ng Panginoon? Iniwan ba nila si Jesus? Hindi. Sa halip ay naalala nila ang sinasabi ng Biblia o ng Scripture patungkol sa matinding malasakit na dapat ibigay ng Mesaya kapag nilalapastangan ng iba ang templo na siyang tahanan ng kanyang amang Diyos na dapat igalang. Anong sumunod na eksena? Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Sabi nila, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Ang ibig sabihin ng ipagtabuyan ng Panginoong Yesus ang mga hayop, nagtitinda at mga money changers sa templo. Tinanong ng mga pinuno ng mga Hudyo na namamahala ng templo kung anong karapatan ni Jesus para gawin iyon. Bagamat alam nila na si Jesus ang sinasabi sa kanila ni Juan Bautista bilang Mesaya na isinugo ng Diyos, at bagamat alam nilang walang mali sa ginawa ni Jesus, karamihan sa mga pinuno ng Hudyo ay hindi naniniwala na si Jesus ang Mesaya. Kung kaya imbis na magsisi sila dahil hindi nila pinagmamalasakitan ang kaayusan ng templo ng Diyos, ay hinihingan pa nila ng tanda si Jesus bilang katibayan na may karapatan siyang pakialaman ang templo. Kung kaya sa verse 19 ay sumagot si Jesus, sinabi niya, gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Nang humingi sila ng tanda bilang palatandaan na meron siyang karapatan na gawin ito, sinabi ni Jesus, sige, gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ngunit paano naniwala o nanampalataya ang mga unang alagad kay Jesus? Ituloy natin ang pagbasa sa verse 22. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala. Naniwala saan? Sa kasulatan, sa Bible o sa Scripture. How the first disciples believed. Paano naniwala o nanampalataya ng totoo ang mga unang alagad? They believe the Scripture. They believe the Scripture. Ang Biblia o ang kasulatan ang siyang unang nagpapatotoo kung sino si Kristo. Imposibleng panampalatayaan ng isang tao kung sino si Kristo nang wala ang patotoo ng kasulatan o ng Biblia kung sino si Kristo. Bakit? Dahil ang kasulatan ang itinakdang paraan ng Diyos para makilala natin si Kristo. Paano naniwala ang mga unang alagad na si Jesus ang Mesaya na ipinadala ng Diyos? Maaaring nagulat sila sa ikinilos ni Jesus nang magalit ito at ipagtabuyan ang mga natitinda sa bakuran ng templo. At marahil kung tayo ang nandoon at nakita natin ang ginawa ni Jesus, baka mag-alinlangan din tayo kung siya nga ba ang anak ng Diyos. Lalo pat sa ating kasalukuyang panahon, ang madalas lang ituro ng mga mangangaral ay ang pagiging mapagmahal ng Panginoon at hindi ang pagkamuhi nito sa kasalanan at sa mga gumagawa ng kasalanan. Subalit, imbis na mag-alinlangan ng mga alagad kung siya nga ang Kristo na anak ng Diyos, sinangguni nila ang kasulatan kung tama ba ang ikinilos ng Panginoon. Kaya matapos makita ng mga alagad kung paano ipinagtabuyan ng Panginoon ang mga natitinda sa bakuran ng templo, anong sinabi ng sumunod na talata? Verse 17,
Naalala ng kanyang mga alagad. Ang alin? Ang sinasabi ng kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Nang mabasa nila ang kasulatan, naalala nila sa tulong ng Espiritu Santo na ang matinding malasakit na ipinakita ni Jesus sa tahanan ng Diyos na nilalapastangan ng mga tao ay ayon sa sinasabi ng kasulatan. At hindi lang mula sa nagpupuyos na damdamin ni Kristo. Ibig sabihin, imbis na mag-alinlangan sila at paniwalaan ang kanilang nararamdaman sa reaksyon nila kay Kristo sa ginawa nito, sinangguni nila ang Biblia at naniwala sila sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ang Kristo at ang Misaya, ang itinakdang tagapagligtas. Sinasabi nito na ang unang alagad ay katulad ng mga alagad sa Berean Church sa Acts chapter 17 verse 11. Sinisiyasat nila ang kasulatan araw-araw. At tinitignan nila kung ang mga tinuturo ng Apostol Pablo patungkol sa Misaya ay may katotohanan at nakasulat sa kasulatan. Hindi sila basta-basta naniniwala sa kung ano lamang ang tinuturo ng kanilang mga mangangaral, kundi sinasaliksik nila ang kasulatan kung ang mga turong ito ay may katotohanan. Bakit? Dahil ang pananampalataya maging ang paglago nito ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 10 verse 17, katulad ng ginagawa natin ngayon. Tinitingnan niyo ba sa Biblia kung ang aking mga sinasabi ay nasa kasulatan? Alam niyo, sa Bagong Tipan, ang kasulatan ay ang ebanghelyo o ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Imposibleng makilala natin si Jesus kung hindi ipapangaral ang kasulatan na siyang ebanghelyo. Bakit? Dahil ito ang paraang itinakda ng Diyos para tayo ipanganak sa Espiritu nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay nagpapatuloy at nagpapatunay na totoo. Kapag pinaniniwalaan natin ang kasulatan o ang ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Juan sa John chapter 20 verse 31. Kung anong layunin kung bakit niya sinulat ang ebanghelyo. Sabi rito, ngunit ang mga ito ay nangasulat. Bakit daw naisulat ang ebanghelyong ito? Tuloy natin ang pagbasa. Upang kayo'y magsisampalataya. Sinabi din ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Anong sinasabi nito sa atin? Kung ikaw ay wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, o kung ikaw ay mananampalataya na at nais mong tumibay ang iyong pananampalataya, ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng pananampalataya para kang maligtas at para lumago ka sa pananampalataya. Masdan nyo ang paniniwalang pinanggalingan natin. Nagdadala ba tayo ng Biblia noon sa simbahan at tinitignan ba natin kung ang sinasabi ng nangangaral ay may katotohanan at ayon sa salita ng Diyos? Di ba hindi? At dahil doon, hindi tayo nagkaroon ng tunay na pananampalataya. At hindi tayo tunay na naligtas. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling lamang una sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sinasaliksik mo ba ang Biblia para malaman mo kung ang sinasabi ng nangangaral ay nasa kasulatan? Ang pananampalataya ay hindi nagsisimula sa husay ng tagapagsalita at husay ng pagpapaliwanag ng nangangaral. Kapag ang ipinapangaral ay nagmumula sa katotohanan ng Biblia, kumikilos ang Espiritu Santo upang bigyan tayo ng pananampalataya at i-convict tayo upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya sa Panginoon. Sa makatuwid, kung ang pananampalataya ay nagmumula sa kasulatan, ang kaligtasan ng isang tao ay nagsisimula din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Katulad dito. Kaya kung nais mong maligtas ang mga mahal mo sa buhay, maging ang mga kaibigan at kakilala mo,
hayaan mong makapakinig sila ng pangangaral ng salita ng Diyos dahil ang kasulatan ang itinakdang paraan ng Diyos para makakilala sila ng tama sa Panginoong Jesucristo. Paano nananampalataya ang mga unang alagad? Paano tayo magkakaroon ng pananampalatayang nakapagliligtas? Believe the Scripture. At para sa ikalawang puntos, nang sabihin ni Kristo sa mga pinuno ng mga Hudyo sa verse 19, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Nung una, hindi maintindihan ng mga alagad na ang tinutukoy ni Jesus na paggiba sa templo at muling pagtatayo nito sa loob ng 3 araw ay ang pagkabuhay niyang mag-uli sa loob ng 3 araw. Dahil napaka-imposibleng maitayo ang templo sa loob ng 3 araw. Subalit pagdating sa verse 22, kaya't nang siya'y muling mabuhay, ibig sabihin after 3 years pa, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. 2 bagay sinasabi ng talatang ito na pinaniwalaan ng mga alagad. Sabi rito, naniwala sila sa kasulatan at, ibig sabihin ng at, bukod sa naniwala sila sa kasulatan, hindi sila huminto doon. Naniwala din sila sa personang itinuturo ng kasulatan. Sino yon? Lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Hindi lang sila naniwala sa kasulatan, bagamat mula sa kasulatan, nabasa nila ang batas ng Diyos, mula sa kasulatan, nabasa nila ang paraan ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi nanggagaling ang totoong pananampalataya sa pagkaalam sa kung ano ang batas ng Diyos at pagkaalam ng mga paraan ng paggawa ng mabuti. Ang kasulatan ang itinakdang paraan o instrumento para makilala at panampalatayaan natin hindi ang batas ng Diyos, hindi ang paggawa ng mabuti, kundi ang panampalatayaan si Kristo o ang Mesaya. Ang Mesaya ay ang itinakdang tagapagligtas o ang Savior. Siya ang dapat panampalatayaan. Paano nanampalataya ang mga unang alagad? First, they believe the Scripture. And through the Scripture, point number 2, they believe the Savior. They believe the Savior. Naging palasak o pamilyar ang talitang pananampalataya o paniniwala sa tagapagligtas. Subalit may tamang object o may tamang pinagtutuunan ng paniniwala o pananampalatayang nakapagliligtas. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Alam natin na tinatawag ng isang tao sa Jesus bilang Panginoon dahil marahil naniniwala siyang ito ang Kristo o ang itinakdang tagapagligtas. Ngunit sinasabi ng Panginoon sa talatang ito na hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay mapupunta sa langit. Bakit? Dahil hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay may totoo at nakapagliligtas na pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Basahin natin ang verse 23. Sabi rito, nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa Kanya. Paano sila nanampalataya kay Jesus? Tuloy natin ang pagbasa. Marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa Niya. Hindi kay Kristo, kundi sa mga himala ni Kristo sila nakatingin. Kaya ano ang nangyari? Sa talatang 24, tuloy natin. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus. Bakit? Sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Alam nyo, iisang salitang Griego ang pinanggalingan ng mga salitang sumampalataya na tumutukoy sa mga taong sumampalataya at ang salitang hindi nagtiwala na tumutukoy naman kay Jesus. Ibig sabihin, may mga taong naniwala kay Jesus, ngunit hindi naniwala si Jesus sa kanilang pananampalataya.
Bakit? Dahil alam niya ang laman ng kanilang isip. Anong ibig sabihin nito? Alam niya na hindi totoo ang kanilang pananampalataya, na ang pananampalataya nila ay wala sa puso, kundi nasa isip lamang, kaya sinabing alam ni Jesus ang laman ng kanilang isip. Bakit hindi totoo ang kanilang pananampalataya? Balikan natin ang verse 23. Sabi rito, marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Naniwala sila na si Jesus ang Mesaya, ngunit namanghalang sila sa mga himala nito. At hindi totoong handang sumunod sa Kanya. Excuse me po. Sa Biblia, maraming may sakit ang pinagaling ng Panginoon. Ngunit karamihan ay hindi sumunod sa Kanya. Naalala niyo ang 10 lepers? Pinagaling niya ang 10 ketongin, ngunit isa lamang ang bumalik at nagpasalamat. Bakit? Dahil isa lang ang naligtas sa 10 niyang pinagaling at ginawa ng himala. Katibayan ito na ang paniniwala kay Jesus dahil sa mga ginawa niyang himala ay hindi basihan ng tunay na pananampalataya. Sa John chapter 12, verse 42 to 43, sabi rito, gayunman marami sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag. Bakit? Baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Verse 43, sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kaysa sa kaluwalhatian sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Hindi sila tunay na naligtas bagamat naniniwala sila kay Jesus, dahil wala silang lakas na manindigan sa katotohanan. Mas takot sila sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Ito ang katibayan na hindi ko mo sinabing nanampalataya ang isang tao, ay totoo ang pananampalataya nila. Isa pa, sa John chapter 6 verse 2, sabi rito, at sumunod sa Kanya ang lubhang maraming tao. Alam niyo, libo-libo ang sumusunod kay Jesus. Bakit? Sabi rito, sapagkat kanilang nangakita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Pero alam niyo, pagdating sa verse 26, sinagot sila ni Jesus at sinabing, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Nirebuke sila ni Jesus dahil ang hinahanap nila ay hindi talaga si Kristo, kundi ang mga pagpapalang nararanasan nila sa piling ni Kristo. At alam nyo, maraming ganyang natulingang mananampalataya. Ang gusto lang nila ay answered prayers, pagpapala at kagalingan. Ngunit ayaw sumunod sa Panginoon at ayaw iwanan ng kasalanan. Sa John chapter 8, verse 30 to 31, sabi rito, samantalang sinasalita niya ang mga bagay nito ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus sa sumunod na talata sa kanila, na kung paano nila mapapatunayan na tunay nga silang mga alagad at kung tunay ang kanilang pananampalataya. Kaya sa verse 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung, alam niyo ang salitang kung o if ay conditional. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Sinasabi ni Jesus, kung totoo ang pananampalataya ninyo, at kung tunay nga kayong mga alagad ko, dahil nga siyempre nanampalataya kung tunay nga kayong mga alagad ko, magsisipanatili kayo sa pagsunod sa aking salita. Ngunit alam niyo ba, ilang minuto lang, pinatunayan sa kanila ni Jesus na hindi totoo ang pananampalataya nila
nang sabihin sa kanila nito ni Kristo sa verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ibig sabihin, sila ay hindi anak ng Diyos o totoong nanampalataya, kundi ayon kay Kristo, sila ay anak ng dyablo. Sinabi ni Santiago sa James chapter 2 verse 14, anong papakinabangan, mga kapatid, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kaya tinatanong ni James kung nakapagliligtas ba ang ganitong uri ng pananampalataya dahil may pananampalataya na hindi nakapagliligtas. Hindi ko mo sinabi ng isang tao na siya ay may nanampalataya, siya ay ligtas na. Ituloy natin ang sinasabi niya sa verse 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ibig sabihin, kung walang kalakip na pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang pananampalataya, kung walang kalakip na gawa ng pagbabago ng buhay, ang pananampalatayang sinasabi ng isang tao, oo, may pananampalataya siya, ngunit pananampalatayang patay at hindi nakapagliligtas. Ano ang sinasabi nito sa atin? Kung may patay na pananampalataya, may buhay din na pananampalataya na totoo at nakapagliligtas. At ang pananampalatayang totoo at nakapagliligtas ay hindi nagmumula sa tao, kundi ipinagkakaloob ni Jesus sa mga totoong naliligtas. Totoo ito dahil sa Diyos ito galing. Hindi ito pananampalatayang mula sa ating sarili na kumikilos lang sa ating isip at hindi sa ating puso. Ang pananampalataya ay totoo kung ang pananampalataya mo ay nakatuon sa malalim na pagnanasang makilala si Jesus at hindi lang dahil sa mga himala. Sinabi ni Jesus kay Tomas sa John chapter 20 verse 29, naniniwala ka na ako ang iyong Panginoon at iyong Diyos dahil nakita mo ang himala ng aking muling pagkabuhay. Subalit, sinabi niya kay Tomas, mas mapalad ang mga taong walang nakitang himala, ngunit nanampalataya. Ibig sabihin, may himala man o wala, may answered prayer man o wala, susunod ka kay Jesus, magbabago ang buhay mo, at tatawagin ka ng Panginoon na papalad kung totoo at nakapagliligtas ang pananampalatayang mayroon ka. Ang totoong pananampalataya ay hindi nakatuon sa mga pagpapala lang at kagalingan. Bagamat si Jesus ay tumutugon sa panalangin, totoong nagpapala at totoong nagpapagaling, subalit ginagawa niya ito hindi ayon sa kagustuhan mo, kundi ayon sa kanyang takdang oras at kanyang takdang kagustuhan. Kaya kung totoo at nakapagliligtas ang pananampalatayang mayroon ka, susunod ka sa utos ni Jesus, lalayo ka sa kasalanan, sisikapin mong mabuhay sa kabanalan at magbabago ang buhay mo, may kagalingan man o wala, may pagpapala man o wala. Pahalagan mo ang tunay at purong pagsamba at pagkakaroon ng malasakit sa tahanan ng Diyos, sa kapakanan ng church o ng mga kapwa mananampalataya na siyang tunay na iglesia. Paano nanampalataya ang mga unang alagad ng pananampalatayang totoo at nakapagliligtas? Una, they believe the Scripture. Pangalawa, they believe the Savior, not yourself, not your good works, but the Savior. At para sa ikatlong puntos, matapos paalisin ni Jesus ang mga hayop, ang mga nagtitinda ng mga at ang mga money changers sa bakuran ng templo, sinabi niya sa verse 16, huwag ninyong gawing bahay kalakalan o gawing palengke ang bahay ng aking ama. Tinawag ni Kristo ang Diyos na kanyang ama. Makailang beses pinagtangka ang batuhin ng mga Hudyo si Kristo kapag tinatawag nitong ama ang Diyos. Dahil ang ibig sabihin sa kanila nito, sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos din. At iyon ang totoo.
Ibig sabihin ni Kristo ay hindi lang, ibig sabihin nito, si Kristo ay hindi lang Panginoon, kundi anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Tinatawag itong Hebraism language. Ibig sabihin ng Hebraism, kapag sinabing anak ka ni Juan, taglay mo ang kalikasan ng tatay mong si Juan. Kapag sinabing anak ka ng agila, taglay mo ang katangian ng agila at ikaw ay isa ring agila. Hindi ka manok o hindi ka sisiw. Kaya kapag sinabing si Kristo ay anak ng Diyos, sinasabi din na siya ay Diyos, katulad ng Ama niyang Diyos. Sinabi ni Apostol Juan sa John chapter 20 verse 31, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya. Sinasabi dito na ang pananampalataya ay nagsisimula sa salita ng Diyos, sa Scripture, at iyon ang ating point number 1. Ngunit hindi siya tumigil doon, ituloy natin. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na ano? Na si Jesus ay ang Kristo. Ito ang ating point number 2. Tuloy natin. Upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ito naman ang point number 3. How the first disciples believed. They believed the Son of God. They believed the Son of God. Ang pananampalataya ng mga alagad na nakapagliligtas ay nagsisimula una sa Scripture o sa salita ng Diyos, which is the written word. Ikalawa, sa pananampalataya kay Jesus bilang Savior, si Kristo bilang Savior, who is the incarnated Word. At ikatlo, pananampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, Son of God, o bilang Diyos. Ano ang bunga ng totoong pananampalatayang tulad ito? Tuloy natin ang pagbasa sa huling bahagi ng John chapter 20, verse 31. Sabi rito, at sa inyong pagsampalataya, or by believing the Scripture, the Savior and the Son of God, ano ang mangyayari? Ay magkakaroon kayo ng ng buhay sa kanyang pangalan. Ang buhay na tinutukoy dito ay buhay na walang hanggan. Ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ka bang si Jesus ay hindi lang totoong tao, kundi siya ay nagkatawang tao na ang ibig sabihin, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At bilang patunay na siya ay Diyos, basahin muli natin ang verse 23. Sabi rito, marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Verse 24, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus. Bakit? Sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Bilang Diyos, nalalaman niya ang laman ng isip ng lahat ng tao. At Diyos lang ang nakakagawa nun. At pagdating sa verse 25, hindi na kailangang may magsabi pa sa Kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng sino man para malaman niya kung sino ang tunay na mananampalataya o kung sino ang hindi. Omniscient si Jesus dahil siya ay Diyos. Nalalaman niya hindi lang ang laman ng isip, kundi maging ang kalooban o puso ng lahat ng tao. Nalalaman niya ang iniisip mo ngayon. Nalalaman niya ang katatayuan mo ngayon sa oras na ito. Anong sinasabi nito sa atin? Ang Kristo ba na pinanampalatayaan mo ay pinaniniwalaan mo ring Diyos? O tao lang at hindi Diyos? Alam niyo, malaki ang kinalaman ng paniniwalang ito sa kaligtasan ng tao. Dahil kung si Kristo ay hindi Diyos at tao lang, hindi niya kayang dalhin ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, hindi siya mabubuhay na mag-uli, at dahil doon, hindi niya magagapi ang kamatayan kung siya ay tao lang at hindi Diyos. Kung si Kristo naman ay Diyos lang at hindi tao,
hindi rin siya maaaring maging tagapagligtas at kahalili ng mga makasalanan sa krus, at hindi siya mamamatay kung siya ay Diyos lang at hindi tao. Kung kaya napakahalaga ng panampalatayaan natin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil ito ang pananampalatayang totoo at nakapagliligtas. Ano ang pananampalatayang totoo at nakapagliligtas? Paano nanampalataya at naligtas ang mga unang alagad? Number 1, they believe the Scripture. They believe the Savior. And number 3, they believe the Son of God. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa pahayagan ng iyong salita. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, unang-una sa iyong salita, pangalawa sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas, at sa pananampalataya namin sa Kanya bilang Diyos, bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, naniniwala kami, Panginoon, na ito ang totoong pananampalataya at totoong pananampalatayang nakapagliligtas. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, na magligtas ka po sa pamamagitan ng salita na kanilang narinig, sa pamamagitan ng pagsampalataya nila kay Kristo, hindi lang bilang tao, kundi Diyos ng nagkatawang tao, Diyos na ikalawang persona ng Diyos, at Diyos na nagkatawang tao. Salamat po, ito po ang aming samudalangin sa araw na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.